Bisperas ng bagong taon, nakatutok ang GMA Integrated News sa pinakasariwang sitwasyon sa ilang bilihan ng mga paputok at pailaw, ospital at pamilihan. Nasa Bukawi, Bulacan si Chino Gaston. Si Bernadette Reyes ang nakabantay sa East Avenue Medical Center para sa paghahanda nila sa posibleng dagsa ng mga biktima ng paputok. Alamin din natin kung magkano na ba ang mga bilog na prutas sa Divisoria sa Maynila kasama si Oscar Oida. Nasa MOA Pasay naman ang ating Mari na si Aubrey Carampel para sa paghahanda sa Kapuso Countdown to 2026. Binabantayan din natin ang iba pang malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Unahin nating silipin ang sitwasyon sa bilihan ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, ilang oras na lang bago magbagong taon ay unti-unting nagsisidatingan pa rin ang mga mamimili ng paputok dito sa mga pwestuhan ng firework retailer sa Bukawi, Bulacan. Pero pansin natin na Rafi, no, na mas kaunti ang taong narito ngayon kung ikukumpara sa kaparehong oras kahapon. Tila last-minute shopping, hindi para sa mga regalo, kundi para sa mga paputok ang pakay ng mga taong narito ngayon sa Bukawi, Bulacan. Halos puno ang mga parking space ng mga sasakyan ng mga mamimili. Walang patid ang pagbabantay ng PNP at Bureau of Fire Protection sa lugar at maging sa ilang parte ng bayan kung saan may mga pwesto ng fireworks retailers. Kahapon, namunmud ang mga taga-PNP ng mga polyetos na nagpapaalala ng ligtas na paggamit ng pailaw at paputok ngayong bagong taon. At dahil paubos na raw ang supply ng ilang in-demand na pyrotechnics, tumaas na rin ang presyo ng mga ito. Ayon sa mga nagtitinda sa lugar, malakas ang bentahan ngayon kung ikukumpara sa nakaraang taon. Muling paalala ng BFP sa gagamit ng pailaw at paputok. Gumamit lang ng pailaw at paputok na aprobado ng Department of Trade and Industry. Huwag hawakan ng mga pailaw at paputok kung sisindihan at yaking malayo sa tao at kabahayan ang pagsisindihan ng mga ito. Narito ang pahayag ng ilang nagtitinda at mamimili. Ito po, mga 16 shots, luces po pambata, mga aerial po, yan po. Yan po. Mga hanap po kasi ng tao. Mga pasabog po sa taas. Ngayon lang kami may time, busy po kami palagi, kaya yun. Katatapos yung Christmas party namin. Rafi, paalala rin ng mga otoridad sa mga mamimili ng paputok ngayong araw dito sa Bukawi, Bulacan, no? Dahil napaka-sensitive ng sangkap ng mga paputok, no? Ay tiyaking sapat ang packaging, pagkabalot at hindi naiinitan o nauulanan ang mga biniling paputok kung ito'y ikakarga sa sasakyan man o sa motorsiklo para hindi ito magliyab ng kusa. At yan ang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa inyo, Rafi. Chino, may napansin ka ba kung dumami o kumonti yung budget ng mga namimili dyan sa Bukawi, Bulacan? Ay, nako Rafi, nitong mga nagdaang araw tayo nagbabantay dito at nagugulat tayo, no, sa kabila ng mga sakuna at ng mga pagsubok na kinaharap ng bansa gaya ng bagyo, lindol at economic downturn nga, no. Meron tayong mga nakausap na 1,000 pesos ang kanilang budget hanggang 5,000 pesos, pero meron namang labis-labis ang budget na umaabot pa ng 100,000 pesos mahigit ang isang bilihan ng paputok, kaya hindi nga magkasya ang mga biniling paputok doon sa isang sasakyan na nakausap natin kahapon at kinailangan pang balikan para ligtas itong maibalik sa kanilang bayan. Talagang mahalaga yung selebrasyon. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na paputok ang nakumpiska ng pulisya sa Metro Manila. Ang gagawin sa mga paputok na yan, alamin sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, ang dalawang pagsabog na yan ay mula sa illegal na paputok na kung tawagin ay Goodbye Philippines. Kabilang yan sa 1.4 million pesos na halaga ng paputok at pailaw na nakumpiska ng iba't ibang unit mula sa NCR Police Office. Pinagsisira rin ng mga boga. Ginawa ang pagsira para hindi na makamamisala ang mga illegal na paputok, sabi ni NCR Police Chief Major General Anthony Aderin. Karamihan sa mga nakumpiska ay susunugin sa January 7 sa mas ligtas sa lugar malayo sa mga komunidad sa labas ng Metro Manila. Sabi ng mga explosives ordnance disposal expert ng PNP, dapat maingat sa pagsira sa mga paputok. Hindi dapat ito basain dahil ang mas lalakas pa raw ang paputok kapag natuyo.
Ang nasabog na Goodbye Philippines ngayong araw, Rafi, ay ang paputok na sinasabing nakapatay sa isang bata sa Tondo, Maynila. May nag-iwan umano ng paputok bago paglaruan ng mga bata. Sabi ni Major General Abilin, meron na silang persons of interest na nag-iwan ng illegal na paputok. Kapag natukoy kung sino ang nag-iwan, pwede raw siyang makasuhan, sabi ni Abilin. Rafi? Maraming salamat, June Veneracion. Sugatan ng isang binatilyo matapos ma-hit and run sa kasagsagan ng Thanksgiving procession ng simbahan ng Quiapo. Balita natin ni Jomar Apresto. Sa bodycam video, kita ang pagresponde ng Raha volunteer sa isang nakahandusay sa Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Ang 13 anyos na lalaki, biktima raw ng hit and run. Naganap ang aksidente sa kasagsagan ng Thanksgiving procession ng simbahan ng Quiapo. Ayon sa rescue volunteer na nagbigay ng paunang lunas sa biktima, tumawid sa Center Island ang bata papunta sa direksyon sana ng simbahan para abangan ang pagdating ng andas. Wala raw kasamang magulang ang bata, sabi ng rescue volunteer. Kasama niya po yung mga kaibigan niya po. Pagkatawid po ng bata, yun po, na hit and run na po siya ng taxi. Deboto po yung bata po. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at mga galos sa katawan. Agad namang nilapatan ng paunang lunas bago siya dinala sa ospital. Assessment namin, medyo critical po yun kasi po head po siya. And yun po yung pinaka-delikadong part ng tao. Naikipag-ugnay na raw ang mga otoridad sa magulang ng bata para maipaalam ang nangyari. Magkakaroon naman ng investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taxi driver. Ganyan karami ang mga deboto na dumalo sa prosesyon ng Nazareno pasado alas 11:30 kagabi na magsimulang gumalaw ang andas. Mas maaga kumpara sa schedule na dapat sana ay alas 12 pa ng hating gabi. Dahil dito, mas maaga ring natapos ang prosesyon. Dakong 1:10 ng madaling araw nakabalik sa simbahan ng Quiapo ang replika ng Nazareno. Yung ruta parehas nung nakaraang taon, no? Pero mas mabilis ho ito. Primarily, ang tingin ho namin dito, nagwo-work yung effort ng simbahan na pakiusapan ng mga deboto na mas maging solemn ang pagdiriwang. Sa ngayon ay wala pang datos ang Quiapo Church pero base sa Manila Police District, abot sa 8,000 ang bilang ng mga deboto. Maliban sa insidente ng hit and run, naging payapa raw sa kabuuan ang naging prosesyon. Dahil na rin po ito sa pagtutulungan ng simbahan at ng kapulisan po natin. More or less around 600 po yung ating dineploy na personnel from Manila Police District and of course from NCRPO. Kasunod nito, patuloy ang paghahanda ng pulisya para sa nalalapit na traslasyon ng Poong Nazareno sa ika-9 ng Enero. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa andap o frost, balot pa rin ng yelo ang ilang mga pananim sa Atok, Benguet. Namumuti at tila kumikinang na ang mga repolyo na yan dahil sa nakabalot na yelo. Ang pagtama ng andap, nasaksihan ng ilang turista na bumisita roon. Ayon sa Pag-asa, naitala kahapon sa La Trinidad, Benguet ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Bumagsak yan sa 9.6 degrees Celsius. Ngayong huling araw ng taon, naitala sa City of Pines, Baguio ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature. 19.6 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. 20 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur. 20.2 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa Malaybalay, Bukidnon. Habang 23.2 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin tayo ng amihan dito sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon. Shearline naman ang magpapaulan sa Camarines Provinces at Catanduanes. Habang easterlies ang umiiral sa Mimaropa Region, iba pang bahagi ng Bicol at sa buong Visayas at Mindanao. Uulanin sa mga susunod na oras ang maraming panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa rin na may hinang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang hapon. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babae ng maaksidente sa Bontoc Mountain Province. Chris, paano nangyari yung aksidente? Rafi, nahulog sa bangin ang minamanehong SUV ng isang 53 anyos na biktima. Ayon sa mga otoridad, nasa 20 talampakan ang lalim ng bangin sa bahagi ng Bontoc Mainit Provincial Road. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng insidente.
5 iba pang sakay ng SUV ang sugatan na agad dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. May kanya-kanyang paraan at paandar ang ilang lugar para hikayatin ang ating mga kababayan na salubungin ng ligtas ang bagong taon. Sa Barangay Poblasyon sa Rosario, Cavite, namigay ng mga libreng torotot at laruan ang mga opisyal ng Sangguniang Kabataan. Mahigit 200 bata ang nabigyan. Umaasa ang mga SK official na maiwasan sa lugar ang iba't ibang panganib na posibleng maidulot ng mga paputok tulad ng sunog at pagkasugat ng katawan. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija naman, handang-handa na ang mga pasilidad at gamit ng Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center para sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng paputok. Handa na rin ang mga doktor at medical team. Sa ngayon, 7 biktima na ang isinugod doon ngayong salubong 2026. 5 sa kanila edad 9 hanggang 14 na taon. Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, may taas presyo sa panlutong LPG. Ayon sa Suleim, tataas ng 2 pesos and 18 centavos ang kada kilo ng kanilang LPG. Epektibo yan alas 6 ng umaga bukas, January 1. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Hinostage na isang lalaki ang sarili niyang tiyahin at pinsan sa Quezon City. Sumuko rin ang lalaki kalaunan. Balita hatid ni James Agustin. Matapos ang ilang oras ng negosasyon, voluntaryong sumuko sa pulisyan 30 anyos sa lalaki na nang hostage sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ang 2 babaeng biktima, tiyahin at pinsan ng sospek. Bago niyan, makikita sa video na ito na palihim na kinuna ng isa sa mga biktima ang sospek sa loob ng kwarto na may hawak na gunting. Huwag naman, kuya. Madilim. Hinold sila nung suspect dun sa kwarto. And nagulat na lang yung mga victims, hindi na sila pinapalabas ng suspect dun sa kwarto. And tinutukan daw sila nung bladed weapon. Actually, yun yung gunting na hinati sa 2. Then tinutukan daw sila. Ayon sa pulisya, nang rumisponde sila sa lugar, tanging hiling ng sospek ay makausap ang kanyang tiyuhi. Bagay na napagbigyan, kaya naging maayos ang negosasyon. Sabi namin, kausapin nila. Kasi yun naman yung demand. And yun, actually marami pang tinawagan na kapamilya until mga 5 p.m. Bumigay na din siya. Sumuko na din. Sa imbestigasyon na pag-alaman na 2 linggo pa lang nakakalaya ang sospek dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dati na rin siya nakulong dahil sa iba pang kaso, kabilang na ang pagnanakaw at tangkang pagpatay. Pakaramdam ko na meron pong nag-aantay ho sa akin, meron pong nag-aabang. Pasensya na po sa mga kamag-anak ko. Sana hindi na po maulit. Tatanggapin ko po ito na makulong na lang po ako. Sinampa ng sospek na reklamong serious illegal detention. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy last day of 2025, mga mare at pare. Nandito tayo ngayon sa venue ng Kapuso Countdown to 2026 sa SM Mall of Asia dito sa Pasay. Ongoing na ang final preparations para sa gaganaping Kapuso Countdown to 2026 dito sa MOA Seaside Boulevard. Handa na ang stage kung saan magpe-perform ang inyong mga paboritong Kapuso stars and special guests. Ang ating GMA security officers nagsagawa na rin ng safety inspection. Nagsisimula na rin magdatingan ng ilang fans na makikisaya mamaya sa New Year's Eve countdown. Ang ilan nga sa kanila galing pa raw sa mga probinsya at madaling araw pa lang ay nandito na. Marami sa mga nag-aabang ay fans ng K-pop group na AHOF. Alauna po ng madaling araw kanina. Para pumayos yung pwesto. Ano oras ba tayo? 9 a.m. po. 9 a.m. Opo. Para po maaga sa pila, mas malapit sa stage. Galing pa po ako sa Pangasinan. Kasi po, AHOF is family. Mas unahin ko po sila ngayon. Bilang paghahanda sa seguridad sa Kapuso Countdown to 2026, nagtipon ang PNP SWAT, BFP, EOD, Pasay, DRRMO,
Pasay City Police, SM Security Personnel at GMA Security Officers kahapon. Ininspeksyon nila ang venue at paligid nito. Nagsagawa rin ng simulation exercises gaya ng pagresponde sa active shooting at pati na rin sa mga dapat gawin kapag may unattended luggage o package. Reminder din po sa mga kapuso na dadalo sa venue, bawal po ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, baril, vape at illegal drugs. See you here later mga kapuso. Kabilang naman sa mga aabangang performer sina Julian San Jose, Christian Bautista, Faith Da Silva, Kailin Alcantara, Angel Guardian at Anthony Rosaldo. Naging abala rin sa rehearsals ang ex-PBB housemates na sina AZ Martinez, Charlie Fleming, Vince Maristella, Marco Massa, Wainuna Collins at Lee Victor. Abangan pa po ang maraming kapuso na magpapasaya at makiki-countdown to 2026 mamaya.